Posibleng umabot naman ng 5 milyon ang mga individual na maapektuhan ng super bagyong Leon. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga rin po, Ma'am Angel. Yes, Yusek. Yes, good morning po. Thanks for joining us today. Kumustahin lang po natin, paano po yung mga naging paghahanda ng inyong opisina para po dito sa super bagyong Ariel? Ganito po, ang talagang matinding tatamaan at tinamaan na simula kagabi yung Batanes, Babuyan Island. So, in fact, hanggang Signal 5 na ngayong umaga yung ibang bahagi ng Batanes. At ganun din, nagpa-preposition ganito yung nangyari dyan sa Batanes. Ideally, nagdadala kami dyan dati ng DSWD ng at least 14,000 food packs. So tuloy-tuloy, kaya lang kung maalala natin, kagagaling pa lang nila sa Hulyan, nanggaling kami dyan nila, presidente dati. Dire-diretso yung ating mga food packs at not food items, ibig sabihin hygiene kits from Office of Civil Defense. So tuloy-tuloy yung paggamit, ibig sabihin, ibinibigay sa mga pamilya yon. Ang natira na lang sa Batanes, sangayon kay Governor Cayco, kausap ko siya hanggang kagabi. Less than 2,000 na lang yung natitira. So, nung hapon, pinipilit namin makarating sa kanila pero hindi na ho talaga kaya ng barko o lalo na ng aeroplano or helicopters. So, nagkasundo kami nila Governor Cayco pagkatapos itong bagyo. Hopefully, makatawid kami kaagad papunta sa kanila. Nakahanda naman kami ng at least 5,000 family food packs. Ready na kami, tatawid na lang sa kanila. Subalit hindi ho kaya pag ganitong panahon talaga. Yusek, Dimples Romana po ito. Yusek, since sinabi niyo po na hinihintay lang natin medyo humupa para maipaabot ang tulong, meron naman pong sapat na tulong para maibigay sa mga maapektuhan po ng super bagyo? Sapat naman po. Pagdating mo sa pagkain, sa tubig, yan ang unang-una nating kailangan. Medical kits, galing ng DOH. Meron ding hygiene kits galing sa amin sa OCD. So, sapat naman ho yan. At pati yung mga magdadala, mga tauhan, barko at helicopters, kasama na lang C-130 airplanes natin. Sapat naman yan. Kailangan lang maka-timing lang ho kami kagad. At alam naman ho nila Governor Cayco yan. So, sang-ayon naman sa kanya, ang mga pagkain na naiambak o na-prepare natin dun sa area, kasama naman yung kanila. Good pa sila for 1 week. So, tatagal pa naman. May panahon tayo para dalhin sa kanila yung karagdagan tulong. Tapos dire-diretso na naman tayo. Pero sana wala nang bagyong ulit kagaya nito. Kasi nasa pa ho kami, Christine. Nag-ooperate pa ho kami sa Christine. Ito naman po yung Leon. Yusek Ariel, gandang umaga po, Andre Felix po. Bukod po sa Batanes at sa Cagayan, ano pa po yung mga ibang lugar na posibleng maapektuhan po ng super bagyong Leon? Malakas din ang ulan sa bandang Northern Luzon. Ibig sabihin, yung ilang parte ng Cagayan, Abra at Ilocos Norte. Yan naman, siyempre pag tinamaan yan, mas madali-dali sa amin yung operations kasi by land, nakakabiyahe naman po tayo dyan. Yusek, meron nga pong utos si Pangulong Bongbong Marcos, even last week pa po, sabi niya po ay po pwedeng gamitin yung mga EDCA sites natin para nga maitulong dito dun sa mga masasalanta ng bagyo. Pero I was wondering, meron po tayong kasing EDCA sites dyan mismo sa Cagayan. Gagamitin po ba natin yun? Maaari po bang gamitin knowing na yun po ay nasa dangerous area din po eh? At tama po, yung EDCA sites naman po, isa sa talagang kadahilanan ba tayo may EDCA site. Yan ay talagang gagamitin sa human assistance during disasters. Ang pakay niya talagang magamit ng Office of Civil Defense sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ready naman ho yan. Yung nasa Cagayan, matibay naman yun nandyan at staging area rin namin yan. Sa Batanes din naman, meron mga sarili tayong armed forces of the Philippines na mga military installations. Kaya nagagamit ko namin yan na staging area at warehousing. So for logistical support, nagagamit ko namin yan. At pag kinakailangan, pati sa communications namin. Ang buong bansa naman, meron tayong tinatawag na redundancies. Ibig sabihin yung normal na landline, digital communication, satellite phone communications,
At kapag lahat yan nag-back down, ang lagi naman ho namin inaasahan at naaasahan yung tactical radio system po natin. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras sa OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.